7 a.m. pa lamang ng umaga at di pa rin gising si Dave hanggang ngayon. Nakapagluto na ako dahil bala kong ayain sana siya kung sasama ba siya sa akin sa Tagaytay. Hindi ko alam kung naalala pa niya ang mga sinabi niya sa akin kahapon, pero sa ngayon buo na ang desisyon ko na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa anak namin. Nagring ang phone ko at nakita ko si Sabina na tumatawag. Tumingin muna ako sa itaas para tingnan kung gising na ba si Dave bago ko sagutin ang tawag. Nang masigurong ligtas nang sagutin ang tawag, sinagot ko na ito. Sabina? Tawag ko sa dalaga sa kabilang linya. May soon-to-be sister-in-law, nasa bahay ka pa ba ni kuya? Tanong nito. Natawa ako ng bahagya sa tawag niya sa akin. Maloko talaga. Parang kuya niya lang minsan. Oo, bakit? Wala pa kasi si Aling Rosie kaya stay in ako dito, sagot ko. Naku, okay lang yan sister-in-law. Kahit tumira ka dyan forever, ayos lang eh. Dahil sa sinabi niya, tumawa talaga ako na malakas. Parang binubugaw niya talaga ako sa kuya niya. Loko talaga. Oh, ba't napatawag ka? Tanong ko. Ano, kikidnapin ko lang sana ang anak mo buong araw. Kung ayos lang, promise hindi ko siya ipapahamak. Gusto ko lang talagang makabonding ang pamangkin ko. Tumahimik ako sandali dahil narinig kong kalabog sa kwarto ni Dave. Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko at nag-lock. Please, Ree, payag ka na. I swear ibabalik ko siya kay Lia bago magabi. Sira, ayos lang no? Basta wag mo lang pababayaan ang anak ko ha? Kung kakain kayo sa labas, sabihin na wag mo na siyang bigyan ng shrimp. Allergy siya dyan. And he doesn't like to eat beans, so if may gulay, wag mo na lang lagyan ng beans. Medyo mapili talaga si Ino sa pagkain. Sabi ko at nagtaka na natawa si Sabina sa kanila. Got it, Ray. Hindi rin kasi ako into seafoods dahil na rin kay kuya at daddy. Pareho silang may allergy sa shrimps. So yeah, we're not used to it sa mga foods na ganyan. I think, namana ng pamangkin ko yun sa papa niya. Paliwanag ni Sabina. Di rin nagtagal, agad nang nagpaalam si Sabina para puntahan ang anak ko kaya tinext ko na si Pauline. Nahihirame na Sabina si Ino at nag-reply naman agad ang bruha ng, got it! Lumabas ako ng kwarto. Nakasalubong ko si Dave. Kakatok na sana sa pintuan ng kwarto. Hubad barot at may tuwalya pang nakapatong sa balikat niya. Magsasalita sana ako ng bakit nang bigla niya akong halikan na ikinagulat ko. Pagkatapos tumalikod siya at nagmarcha paakyat sa kwarto niya. Sabay tayo mag-breakfast baby. Wait for me, maliligo muna ako, sabi niya. Napahawak ako sa labi ko at nag-init bigla sa ginawa ni Dave kanina. Para akong teenager na kinikilig sa mga nangyayari kasamang crush niya. Dahil doon, bigla ako naisipan magkape muna at hinintay matapos maligo ang lalaking yon. After a while, bumaba itong para nagmamodel lamang ng damit. Grabe, totoo ba to? Lahat na lang yata ng damit niya bagay na bagay sa kanya eh. To the point na para nagmamodel lang siya for the certain brand. Mga ganyang arahan, dapat di pinapakawalan. Assets na pwedeng igala kasama sa mall or kahit sang events. Ang ganyang itsura, tipong pagbukas pa lang ng mata mo sa umaga, yon agad ang bubungad. Anong umaga kayang meron ako kung siyang kasama ko araw-araw? Di ko alam, sobra na palang pagtitig ko sa kanya. Nasa harap ko na mismong mukha niya, malapit sa mukha ko. Sa sobrang lalim kong mag-isip, hindi ko na malayan, inubos na pala niya ang kape ko. Kanina ka pa nakatitig sa akin. Ganun ba talaga ako kagwapo? Tanong niya. Hindi ko alam anong isasagot ko. Ang yabang kasi, pero may maipagyayabang naman. Oo, gwapo, sagot ko. Mas gwapo ba sa boyfriend mo? Pwede mo na siyang iwan kasi mas gwapo naman ako eh. Sabi niya kahit di naman niya alam na walang boyfriend na dapat niyang ikumpara sa sarili. Kung meron, anak naman niya yon. Parang tanga lang kung ganun. Magkamukha pa naman sila ng anak niya. Mas gwapo naman yun, sabi ko. Pangiinis sa kanya at mukhang di niya nagustuhan dahil masama ang tingin nito sa akin ngayon. Di ko na lang pinansin at kinuha ang basket na inihanda ko kanina. Wanna go out with me? Tanong ko. Saan? Masama pa rin ang tingin nito sa akin pero di nagaya kanina. Tagaytay, ikleng sagot ko. Gusto mo akong masolo? Magde-date tayo doon? Nakangiting tanong niya. Asang-asa na oo ang isasagot ko. Oo, sabi ko at ngumiti siya, nakita ang lahat ng ngipin. Halatang kinilig sa sagot ko. Sige, ilang araw tayo sa Tagaytay? Tanong niya. Uuwi rin tayo mamaya. Bihis ka na, magbibihis lamang ako. Sabi ko. Ngumiti ako na makita ang saya sa mukha niya. Nakakahawa ito at somehow it touches my heart. Umalis siya at tumakit ulit sa kwarto niya. Pinanood ko muna siya na makaakyat bago ako nagbihis. I feel like I am the guy in this situation pero okay lang naman. I mean, wala din naman masama na kung minsan yung babae mag-effort para sa lalaki.
Nasa mundo na naman tayo na kung saan pantay ng lahat, so lulubusin na natin. Inayos ko lahat ng gamit ko pati ng bag na dadalhin ko. Kinuha ang envelope na kinuha ko kahapon sa ospital. It is the DNA result na pinatest ko nung unang araw ko pa lang dito. Ilang linggo rin ang hinintay ko at ngayon nakuha ko ng result. I know si Dave ang ama ng anak ko pero kailangan ko to in case hindi maniwala si Dave na may anak kami. I just need this paper as my supporting evidence. Ayokong isipin niya ang negative na side na kaya siya ginagawa ko to dahil mayaman siya or what, na naghahabol ako ng pera. Positive ang result kahapon at nakahinga ako na maluwag kahit na alam ko naman talaga ang totoo. Kinabahan pa rin kasi ako at di ko pa nakikita ang result. Agad kong nilagay ito sa labas at nakaluhi ang buhok ko at hinayaang medyo kulot doon sa likod ko. Pagkalabas ko siya ring pagpasok ni Dave sa loob ng bahay. Suot pa rin ang sinuot kanina. Bagay sa kanya at maayos ang damit pero akala ko magbibihis to. I didn't change the clothes. Naubusan na ako ng time. Tinawagan ko kasi ang secretary ko to cancel the appointments this day at medyo napahaba so yeah, ayoko naman na paghintayin ka, sabi niya. Tumango ako at kinuha ang basket na nilagyan ko ng pinaghandaan ko ng pagkain. Okay na yan, you look good naman kahit anong suotin mo so tara na, pag-aaya ko sa kanya. Agad niyang pinatay ang mga maaaring mag-cause ng sunog sa bahay bago kami lumabas. Ngayon pa lang kinakabahan na ako sa maaaring mangyayari mamaya. Magugulat siya and I know it. Inihanda ko ng sarili ko sa reaksyon niyang yan. Kahit naman siguro ko malalaman ko lang na may anak pala ako'y magugulat din ako. Pero ang kinatatakot ko bilang ina kung di niya matanggap ang anak namin. Iniisip ko palang itsura ng anak kong malungkot o umiiyak dahil sa ama niya ay nadudurog na ako. Ino is my life. He is my everything. Nandito ako kasama si Dave dahil sa anak namin. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Kung ikakasaya siya makilala si Dave, dapat ko muna masiguro na sasaya nga siya. Nakasakay na kami sa sasakyan. Tahimik lang akong nakaupo. Napansin siguro yun ni Dave. Why are you so quiet? Ayos ka lang? Tumingin ako sa gawin niya at pilit nang umiti. Pinilit ko munang wag mag-overthink at susulitin na lang ang biyaheng to kasama niya. Ilang linggo pa lang ako kasama niya pero magaan ang loob namin sa isa't isa. Babe, you know what? Sa kwarto ko na ikaw dapat matulog every night. Biglang sabi niya. Isang linggo na rin niya akong kinukulit about siyan na iniirapan ko lang. Ilang beses ko na rin sinabi na hindi, ayoko, pero di pa rin siya tumitigil. Ang kulit talaga. Ilang beses mo na yan sinabi sa akin sa linggong to? Tanong ko sa kanya. More than 100, I think? Sabi niya. Napailing na lang ako, tinuon ang atensyon sa labas. Bakit ba ayaw mo kasi? I mean, behave naman ako lagi, babe ah. Pagrereklamo ng mukong, mukha mo behave, Dave. Sabi ko at nagpout siya na parang babae, kaya natawa ko sa itsura niya. After that day, umuwi siya ng lasing. Medyo nag-improve ang relationship namin dalawa. Naging instant girlfriend-wife niya ako, which is weird on my part. It is my job to serve him dahil katulong niya ako pero parang lumalagpas yung trabaho ko. Wala ako reklamo dun but sometimes it feels like mali. Maling gawin ko yung mga yon kahit walang kami. Ginagawa ko yun hindi dahil iniutos niya. Ginagawa ko mga bagay na yun dahil I feel like doing it. Gusto kong gawin so ginawa ko. Ang rupok. Kahit nga paghalik niya every morning pag umaalis or umuwi, nadagdag sa amin. Yung tipong required talaga siya na humalik sa akin. Nung una nga nahihiya o naiilang ako pero ngayon nasasanay na. Di nasundan ng gabing yon kung saan nag-isa kami kahit nang sumunod pang mga araw. We did things like watching movies together, eat together, or yung mga simpleng gawaing bahay magkasama namin ginagawa dahil tinutulungan niya ako. Ang isa lang sa hindi ang matulog kami sa isang kwarto. Hindi ako pumayag sa offer niya kasi hindi naman kami mag-aano. Kahit na ganito ko, pinalaki pa rin ako ng lola ko at natatandaan ko pa yon ang ilan sa mga konserbatibong pangaral niya sa akin. Kahit adopted parents ko, tinuruan din ako how to act like a conservative lady. Na-adapt ko rin ang konserbatibong kultura ng Pilipino, so I always decline his offer at nakukulitan na nga ako. So aside sa gusto mo akong masolo babe, ano pang reason mo bakit mo gustong magtagaytay? Tanong ni Dave. Wala na. Babe naman eh, nagsimula na naman siya. Parang bata ang kulit eh. Ano ba kasing gusto mong marinig? Natatawang tanong ko at binilingan siya ng tingin. Nagusto mo ako. Di ko siya sinagot dahil na abnormal na naman ang utak niya. Bahala ka dyan, mas makulit ka pa sa anak mo. Nakarating kami sa Tagaytay ng ligtas. Ang bahay na pinuntahan namin ay galing kay lola ko na ipinamana sa akin.
Ang bahay na ito lang natitira kong alaala kay Lola, kaya kahit hirap ako sa pera, hindi ko to ibinenta. Babe, bakit nga ba dinala mo ako dito aside sa gusto mo akong masolo? May plano ka bang gawin dito kasama ako? Nako, ikaw lalaki ka, hawag mo akong sisimulan. Natatawang sabi ko sa kanya pero parang di umabra ang pananakot ko dahil tinawanan niya rin ako. Seryoso babe, bakit mo nga ba ako dinala dito? May problema ba? May gusto ka bang sabihin sa akin? Kinakabahan man, pinilit ko pa rin ang ngumiti. Ito na ba? Sasabihin ko na ba? Tama ba itong gagawin ko o mali? Ano, Dave? Pwede bang mamasyal muna tayo sandali? Sulitin muna natin ang araw na to eh. Gusto rin kitang makasama. Gusto kitang makilala eh. Pwede ba yon? Baka sa mukha ni Dave ang pagtataka sa sinabi ko pero pumayag din ito. Kinuhang itak na gagamitin sa paghati sa mga kahoy. Minsan lang kung dalawin kong bagay na to kaya't walang masyadong kagamitan sa loob. Kahit ang anak kong si Ino hindi pa rin nakakapunta rito. Abala ako sa paglilinis nang yumakap sa akin si Dave patalikod. Tiningnan ko siya at tinanong, "Bakit?" Sabi ko. "Nasabihan na ba kitang napakaganda mo?" Natawa ako ng bahagya sa kanya. "Sira ka talaga?" Umarap ako sabi sa kanya at mapangahas hinawakan ng pisngi niya. Iniisip ko oras bang malaman niyang lahat, ganito pa rin ba siya sa akin? Kabaliwang isipin pero pagkatapos ng araw na yon hindi siya nawala sa sistema ko. Siya na ama ng anak ko, ang unang lalaking pinagkatiwalaan ng sarili ko. Matagal kinanang hinanap Dave, mula Canada hanggang Pinas. Hinanap kita hindi dahil hinahanap ka na ng anak natin. Hinahanap kita dahil gusto kong makita ka. Ba't ganyan ka makatingin babe? Bakit? Paano ba kita tingnan? You're looking at me like ang gwapo ko, na gusto mo ako, na mahal mo ako. Are you in love with me? Assuming mo naman, natatawang sabi ko. Sure ka ba hindi pa tayo nakita kahit kailan, babe? Bakit mo naman natanong? Paulit-ulit ka na lang eh. Feeling mo nagkita na tayo noon? I doubt. Tama, kasi kung nagkita na tayo noon, sigurado ako hindi kita makakalimutan kahit kailan. So, yeah, feeling ko hindi tayo nakikita kahit pamilyar ka sa akin. Nakalimutan mo na nga kung sino ako eh. Ayain ko sana siyang lumabas nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang di inaasahang bisita. Sino ka? Tanong ko. Ikaw ang sino? Amanda, what are you doing here? Paano mo natunto ng lugar na to? Pinapasundan mo ba ako? Galit na tanong ni Dave. Why are you so mad? Yes, pinasusundan kita. And I have the right to do that dahil ako lang naman ang magiging ina ng anak mo, ang tagapagmana ng kumpanya ninyo. So siya si Amanda ang tinutukoy ni Sabina. No wonder na hindi siya gusto ni Sabina dahil manggagamit. Halatang pinagpipilitan lang sarili kay Dave. Di naman kagandahan, FYI ha, mas maganda pa ako sa kanya. What are you talking about? Nababaliw ka na. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi sa akin ang dinadala mo? So bakit mo ba pinagpipilitan na akong ama niyan? Matagal na tayong wala. Nakataas ang kilay ko habang pinapanood nila na nagsisigawan sa loob ng bahay ko. Wala akong balak makialam sa kanila dahil problema nila yon. Pero oras galawin ako na babaeng baliw na yan, makakatikim talaga siya sa akin. Hindi ako gaya ng ibang babae dyan umiiyak sa gilid. Hahayaan apihin sila ng kung sino-sino. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan? Dahil ba sa maid na yan? My God, Dave! How many times do I have to tell you nasa iyo ng bata na to? Anak mo to. Tugo at laman mo to. Alam kong kung sino-sino mga babae ang pinaglagyan ko ng mga binhi ko and for your information, wala nang ginawang sinong babaeng pinaglalagyan ko nito? Well, except for one. Sabi ni Dave at makahulugang lumingon naman sa akin. Namula ako bigla na maalala ko yung nangyari sa amin kamakailan. How dare you for cheating on me? Sabi ni Amanda Conda. Yes, she looks like a snake. Amanda, wake up. Matagal na tayong wala. It's you who cheated on me first at naka-move on na ako, so please, do the same. Oh, so may something pala talaga sa kanila noon. What happened then? But Dave, I'd still love you. We're having a baby now. So why are you like that? Diba noon mo pa naman gusto na magkaanak tayo? Remember, you followed me to Canada 6 years ago para makipag-ayos ka sa akin. You love me and I know that. Inaakit ka lang ng katulong na yan. Please come back to me. Pagmamakaawang sabi naman ni Amanda. So siya ang rason kung ba't nagpakalasing nun si Dave. Siya ang rason kung bakit nasa Canada si Dave 6 years ago. Well, too bad for her. Dahil nakita ko si Dave at that time. Binasura niya na diba? So pinulot ko. Thanks to her at nakilala ko si Dave doon. Thanks to her dahil si Dave ang naging ama ng anak ko.
dahil nababagot na akong panoorin ang drama ng babae na yan. So I exit myself para kumuha ng sandwich. Nagutom yata akong bigla. Bahala sila dyan. Where are you going, babe? Tanong ni Dave. Kukuha lang muna ako ng sandwich. Nagutom kasi ako eh. Sige lang, usap muna kayo dyan. Kukunin ko na sana yung Lady's Choice mayonnaise, kaya lang wala ito. Naku naman, sa lahat pa naman na maiiwan ko yun pa. Tumingin ako kay Dave na hanggang ngayon kinakausap pa rin si Amanda Conda. Dave, tawag ko. Pero dahil busy pa rin ito sa Amanda Conda na yon, may naisip akong kalokohan para mas lalo pang inisin ng babaeng bruha. Nainis talaga ako sa kaplastikan niya eh. Sinisira ang bakasyon namin ni Dave. Sinisira ang plano ko, lintik siya. Babe, tawag ko sa laging tinatawag sa akin ni Dave for the first time. Nakita ko pa na huminto siya sa pagsasalita, sabay sagot na, "Yes, babe?" At lumingon sa akin na may nakakalokong ngiti. Gago to ah. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para pigilan ang aking pagtawa sa tinanong niya kung, "Ano babe, tapos na ba kayo dyan?" "Yes," sabi ni Dave. "No, we're not done talking yet." Galit na sambit naman ni Amanda Conda. "Ano babe, pasuyo muna ako. Pwedeng bumili ka ng Lady's Choice dyan sa kabilang tindahan? Ako munang bahala sa buwisita mo," sabi ko. "Yeah, sure babe." Umalis ka agad si Dave at hindi pinansin ang sigaw ni Amanda Conda sa kanya. "You bitch, sinadya mo yun no?" Gigil na sigaw nito sa akin. "Congrats, may tama ka." Susugurin na nga sana niya ako dahil sa inis, pero tinaas ko ang hawak kong kutsilyo sa kanya. First of all, may hawak akong kutsilyo. Second, nasa teritoryo kita. Third, oras lumapit ka sa akin, isang lakaran na lang ang layo. Tatarak ang kutsilong to sa lalamunan mo, tandaan mo yan. Wag ako girl, kung demonyo ka, mas demonyo ko. Hindi mo maagaw sa akin si Dave, tandaan mo yan. Gigil niyang sigaw na akala mo naman kinaganda niya. Girl, for the record, nagawa ko na. Wala pa nga akong ginagawa eh. How much more kung may gagawin pa ako? Nakangiting pangiinis ko sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam eh kapag alam mong inis na inis ang kaharap mo sa'yo. Of course, magagawa mo yan kasi malandi ka naman talaga. Trabaho nyo yan na malalandi eh. Ang mang-agaw, diba? It's okay. Nilandi ko nga, nagpalandi naman. So quits lang kami eh ikaw. Nilandi mo na nga, hindi naman nagpalandi. So ano ka ngayon? Pangit mo? I hate you. The feeling is mutual, so I hate you too. Di porket nasa iyo si Dave, sa'yo rin ang kampi ng pamilya niya. For the record, close ako sa pamilya niya, so wag ka nang aasa pa. Pero lang naman ang habol mo sa kanya eh. Sabi nito at umalis.